Isa sa benefits ng pagtira sa Canada ay ang pagkakaroon ng Old Age Security Pension when you reach your senior age of 65. At alam ba ninyo na pati yung pagtira ninyo dito while you are on work permit or study permit ay included. Isa ito sa dapat malaman ng mga pumupunta sa Canada. Ano nga ba yung mga rules and regulations ng Old Age Security Pension? Yan ang ating topic ngayon, guys. Hello everyone! Sa Ate Menchie po ito and welcome back sa isa na namang episode ng Menchie's Philcan Life. Sa inyo na mga dati ng subscribers, thank you very much. At kung kayo ay bago po, please subscribe. Click the subscribe button, like, and share. At pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. Click the join button and just follow kung ano po yung instructions ng YouTube. And in that note, gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you! Kay Gerald Villaraso, kay Corazon Binene, kay Jepons JFY Darters, Ariandal Malinaw, kay Marlo Coasay, Marciano at Nympha. Thank you sa inyong support sa aking channel. Now, let's go to our topic, guys. Maiba naman tayo. Not about immigration. This is about benefit naman ng pagiging residente po ng Canada. Okay. So, ang Old Age Security Pension po ay isang lifetime benefit dahil sa inyong paninirahan dito sa Canada. So, ang basehan nito po ay ang inyong pagtira sa Canada. May number of years yun, guys, pag-uusapan natin. At kailangan ikay 65 years old na by the time na ikaw ay magkiklaim. Kasi this is an old age pension. So, ang ating pag-uusapan lang po ay yung overview. What is this? Eligibility, kailan kayo magiging eligible, magkano ang posibleng matanggap ninyo sa pagtira ninyo sa Canada, at papaano yung pag-apply. Okay? Magbibigay ako sa inyo ng estimate kung magkano ang posibleng inyong matanggap sa inyong Old Age Security Pension, OAS for short. Mas gusto kong tawagin siya na Old Age Pension. So yun, guys, bilang paliwanag kung ano ang Old Age Security Pension, ito po ay benepisyo sa inyong paninirahan sa Canada. Depende kung nakailang taon ho kayo, minimum 10 years. And you will claim it once na kayo ay 65 years old or over. Pwede hindi nyo muna i-claim ng 65, pwede po nyong i-defer. Who can receive an old age security pension? Qualified ba tayo? Yan ang tanong. You must be 65 years old or older to receive the old age security pension. So, titira ka muna sa Canada, hihintayin mo na maging 65 years old ka, papadamihin mo yung years of residency mo dito. At hindi po ito kaugnay ng pagtatrabaho. Ano po? Iba po yung magpe-pension kayo dahil nagtrabaho kayo, yun po ay Canada Pension Plan. This is the Canada Pension Plan, guys. This is Old Age Security Pension. Siguro kung gusto nyo, pag-usapan din natin minsan ang CPP Canada Pension Plan. Okay? Para naman sa mga nag-work. So, ang Old Age Pension ay hindi mo kailangan na nag-work ka sa Canada. If you are living in Canada, you must be a Canadian citizen or a legal resident at the time we approve your old age pension. Yun po ang sabi ng website. At the time we approve your application, you must be a citizen or a legal resident. Ano po ba yung legal resident? Dalawa po ang components ng legal resident. One, you are a permanent resident, may PR ka. And number two, you are a temporary but you've been living here. Ang legal resident po is yung legal na pwedeng pumunta sa Canada, pumasok sa Canada at manirahan dito for a certain period of time. So kasama po doon ang work permit holders at saka ang mga students. And you have resided in Canada for at least 10 years since your 18th birthday. Pag 40 years, makukuha nyo yung max na amount. Okay? If you are living outside Canada, you must have been a Canadian citizen or a legal resident of Canada on the day before you left Canada and have resided in Canada for at least 20 years since the age of 18. Ito po yung tinatanong sa akin sa aking FB page ng marami. Pwede ho ba akong tumira sa Pilipinas na for good at makuha ko pa rin ang pension ko, ang old age pension? Yes, pwede po kung naka 20 years kayo ng residency dito sa Canada. Ang Pilipinas po at Canada ay meron pong tax agreement, meron pong pension agreement,
Kaya kahit ikaw ay hindi naka 20 years dito sa Canada, pwede mong gamitin yung paninirahan mo naman sa Pilipinas. Pinagsasama po yun kasi may agreement, nakasulat po yan dun sa agreement. Old age pension lang po ang pinag-uusapan natin, hindi po kasama rito yung ibang mga benefits. Bakit sabi po ay kung nagtatrabaho daw ay maaari makaapekto sa pension? Okay, may tanong nga dito How working and income affect the eligibility? You can receive your old age pension even if you have never worked or are still working. Employment does not affect your eligibility but your income does. Yun. So, ang atin pong income taon-taon ay dapat isasubmit natin sa CRA, Canada Revenue Agency, at doon po ibabase yung pong malalaki ang mga income, malalaki ang mga annual income ay maaaring bawasan ng kanilang old age pension or maaaring maging zero pension sila kung talagang sila ay rich. Ito po ang annual income threshold para sa pagkuha ng ating old age security pension. Kung ikaw ay 64 years old to 74, ang income mo should be less than 148,451. Kayo ba'y abot dito ang income? Kung kayo naman ay 75 years old and older, 154,196. Kasi kung umabot doon po ay hindi kayo makaka-receive ng old age security pension. What is included as net income? Ang kasama po sa net income ay ang inyong pension sa private or public na pension. Mga benefits ninyo, kasama po ang EI, mga sweldo, rental income, RRSP withdrawal, taxable interest, dividends, capital gains, at iba pa. Hindi po kasama sa computation ang old age security pension. Hindi rin po kasama ang GIS at ang allowance or allowance for the survivor payments. Hindi rin po kasama ang RDSP payment. Hindi rin kasama ang GST, HST credit payments. Taon-taon dapat kayo mag-submit ng inyong income tax return para makita nila doon kung magkano talaga ang income ninyo. Yun ang mga requirements, guys. Kailan kayo pwedeng magsimula mag-pension ng old age security pension? You can start at age 65 or pwede naman ninyong i-defer or ipagpaliban. Kung inyong ipagpaliban ay tataas every month ng 0.6% per month. So, ibig sabihin, pag inyong pinapaliban, halimbawa 65 ka na, tapos sasabihin mo, ay hindi ko muna kukunin kasi may trabaho pa naman ako. 66 na or 67 or kung kailan nyo gusto. Monthly ay tumataas po ang inyong pension. So, yung rate ninyo ay tumataas. Starting later means bigger monthly payments. There's no benefit to wait to receive your old age pension if you are eligible for the Guaranteed Income Supplement. Isa pang benefit po yung Guaranteed Income Supplement. Bukod sa old age pension, pwede ka pang makatanggap ng Guaranteed Income Supplement or GIS. So, ang sabi niya rito, kung sa palagay mo ay qualified ka sa GIS, kunin mo na ang iyong pension at 65. Kasi ang pension mo sa old age ay requirement para makakuha ka ng GIS. Komplikado na ho ba? Yun pong GIS ay another benefit. Sa dami po ng mga nagko-comment sa akin sa aking FB page, pag tinatalakay ko ito, ang sabi nila, karamihan sa kanila ay kukunin na nila the moment na pwede na dahil hindi natin alam ang haba ng buhay natin at para magamit mo pa. Yun ho ang sabi ng karamihan. It's all up to you guys. Okay guys, ito na tayo sa parteng how we calculate your old age security pension. Sa madaling sabi ay how much you could receive. Yan po ang ating kasunod na topic na. So these are the factors that determine the amount of your pension. One is your age, kung ikay 65 or kung pinagpaliban mo, at saka yung iyong income at kung ilang taon kang tumira dito sa Canada. You may get a partial pension if you have lived in Canada for less than 40 years. Yon, so ang max po ay 40 years. So kapag less than that, ang tawag pa ay partial pension. Dalawa po ang bracket ng pagpe-pension dito sa old age. Ang maximum monthly pension ninyong matatanggap sa age 65 to 74 ay $743.05. Sa 75 years old naman and over ay $817.36.
Ngayon, sabi ko, depende po kung nakailang taon kayo sa Canada. From 10 years of residency hanggang 40. 40 is the max, no? So, makukuha ninyo po yung 743 kung kayo ay nakamax ng 40 years ng pagtira dito. Doon sa 817, para sa mga 75 years old, ganun din. Kung naka-40 kayo ng pagtira dito, then you will get the 817 monthly. Paano ho kami? Hindi ho kami naka-40. Ayan. So, ating estimate. Estimate lang ito, guys, ho. Meron pong estimator, actually, calculator, sa website ng Canada. So, ilalagay ko po sa description box yung mga link para doon ninyo tingnan. May estimate po doon. Pero sa mabilisan pong pag-estimate, ay estimatein po natin ng 10, 20, 30, 40 years. Okay? Halimbawa, ang edad ninyo ay 65 hanggang 74. Di ba ang sabi ho, $743 per month. Kung nakasampung taon ka lang, o di 1/4 lang nun. Ano ho? Magkano ang 1/4 ng 743? 185 and 75. $185.75 cents. Kung naka-20 ka, kalahati nun. $371 per month, ha? Per month pension ho yun. Kung naka-30 years ka naman, ay di 3/4. 3/4 nun, ano? $557 per month. At kung naka-40 ka nga ng pagtira dito, ay $743 per month. Yun po yung 65 to 74. Dumako naman tayo, guys, dun sa 75 years and above. Okay. Ang amount total ay $817.36 kung ikaw ay naka 40 years ng pagtira. Hindi nga po dahil late na pong pumunta dito. Okay. Kung late nang pumunta at nakasampung taon lang kayo rito at age 75 ninyo, 1/4 lang nun. Magkano ang 1/4 ng 817? 204. Ang kalahati, kung naka 20 years kayo, ay 408.50. Kung naka 30 years naman kayo dito ng pagtira ay 612. At kung naka 40, 817. Guys, paliwanag ho, itong binabanggit ko ay estimate. Kasi kung halimbawa, ay ate, naka 12 years ako. So, iba po yung computation ng 12 years. May specific pong computation doon, no? Akin lang pinakita sa inyo yung mabilisang pagkukwenta. 10, 20, 30, 40 years of residence in Canada. Okay. Kailan po ba pwedeng mag-apply at paano po ang pag-a-apply, ate? A month after your 64th birthday, susulatan po kayo ng Service Canada. At i-remind kayo, halimbawa ay sasabihin niya sa inyo na kayo ay naka-enroll na, you don't need to enroll. Pero kung sinabi nila dyan sa sulat ninyo na you need to apply, then mag-a-apply pa po kayo. Okay? How to apply po, ate? How to apply po? Pwede pong online, pwede pong by paper sa Service Canada. Mag-open kayo ng My Service Canada account. MSCA. Yan, MSCA account. Yan po, no? Maglalagay kayo ng inyong mga GC key, ng inyong mga information dyan, etc. etc. Tapos doon na ninyo mismong i-apply. May application na po doon, no? Yan. Tatanungin nila kayo kung kailan nyo gustong magsimula ng pension. Gusto nyo bang i-defer pa for next year? O gusto nyo bang on your 65th birthday na? Mga ganon. At tatanungin din po kayo dyan kung babawasan ba kayo ng tax. Yun. So, it's all up to you kung ano po ang inyong kagustuhan. Ang processing might be 3 months or less than 3 months. Kung ma-process ng mas maaga bago ang inyong 65th birthday, then that's good. Darating po ang inyong pension on time. Yun. Kaya mas maganda na mag-apply kayo a few months before your 65th birthday. Okay? Ito po ang mga common questions ng ating mga viewers. Ano ho? Okay, number 1. Ate, pwede bang magtrabaho pa habang nagpe-pensyon? Gaya po ng sinabi ko na kanina, hindi po related ang pagtatrabaho sa pagpe-pensyon ng Old Age Security Pension. Nagtatrabaho kayo o hindi, ay po pwede kayong mag-pension ng Old Age Security Pension. Ate, dati po akong temporary, ako po ay dating worker. Counted po ang inyong pagtira dito bilang worker.
Lalo na kung kayo ay nagtagal as worker. Kasi ang sabi ho doon, you must be a legal resident the time we approve your application. Di ho ba? Ayun. At saka isa pang tanong nga ay kailan ate ako mag-a-apply. Nasagot ko na po yung kailan mag-a-apply. Kailan kayo mag-a-apply? A few months before your 65th birthday. Paano ate kung ako ay hindi ako nakapag-apply at ako ay 65 na nung isang buwan, late na po ba ako? Pwede ka po nilang bayaran mula sa inyong 65th birthday. Kasi tatanong nga doon kung kailan nyo gustong simulan kayong bayaran. So kung na-delay po ang pag-apply ninyo, pwede kayong makakuha ng hanggang 11 months na retroactivity ng inyong pension. 11 months of retro, that is the longest na pwede nilang ibigay sa inyo. Kaya huwag nyo pong papatagalin ang magpapaliban kung gusto nyo nang mag-pension. Halimbawa, may isang nagtanong kasi sa akin 70 years old na siya. Pero hindi niya inisip na ipagpaliban niya ang kanyang pagkuha ng pensyon. Paano pa? May makukuha pa po ba ako? Habang hindi ka kumukuha ng pensyon, tumataas yung iyong rate, pero hanggang 11 months lang ang iyong makukuhang retro pension. Thanks for watching. Salamat sa inyo na palagi nanonood. Sa mga nakasubscribe na, maraming salamat. Kung hindi pa, just click the subscribe button, like, and share. Pwede rin kayong maging channel member. Thank you very much po sa inyo. Just click the join button and follow the instructions po ng YouTube. Thank you kay Gerald Villaraso, kay Corazon Binene, kay Jepons JFY Darters, Ariandal Malinaw, kay Marlo Kuasay, Marciano at Nympha. Thank you sa inyong support sa aking channel. Hanggang sa susunod, si Ate Menchi from Toronto. Bye everybody!